Umaga po sa gabing ito sa inyong lahat, sa mga nagagandahang mga alagad, mga nagpupugi ang mga caps, na kahit kayo ay iilan, mga tagasunod, mga pasyente. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ngayon pong gabi, sa hindi po inaasahang pagkakataon, ako po ay naatasang malili sa aking manugang na si Joanne upang maging facilitator ngayong gabi. Dahil siya po ay may nilakad sa Batangas. Pero sa kabutihang palad, salamat sa Ama na kahit sila ay nagkaroon ng kaunting sakuna sa daan, mabuti po naman at ni isa sa kanila ay walang nasaktan. Sa bagay na po ito taos puso po ang aking pasasalamat. Purit pasasalamat sa Ama at sila po ay kanilang ginabayan. Tunay na buhay po ang Diyos. Na kapag tayo ay kumakapit sa Kanya, anuman ang sagabal, anuman ang kahinatnan ng ating mga nilalakad sa buhay, tayo ay kanilang hindi pinababayaan. Ang una ko pong tatawagin ay si kapatid na Elite upang magbigay sa atin ng sang-awit. Isang mapagpalang umaga po muli sa inyo. Napabuti na po ng hindi ko po inaasahan na ako'y matatawag muli sa harapan. Mag-aalay lang po ako ng isang awitin. Ikaw ang lahat sa akin, kahit ika'y wala sa aking piling. Isang magandang alaala, isang kahapon na lagi kong kasama. Ikaw ang lahat sa akin, sa'yo Ama ako'y dumadalangin. Dapat mo ba akong ibigin? Paano mapipigil ang isang damdamin kung ang sinisigaw, ikaw ang lahat sa akin? At kung hindi ngayon ang panahon upang ako ay mahalin bukas na walang hanggan, ako'y maghihintay pa rin. Ikaw ang lahat sa akin, sa may kapal ako'y dumadalangin. Dapat mo ba akong ibigin?
paano mapipigil ang isang damdamin kung ang sinisigaw, ikaw ang lahat sa akin. At kung hindi ngayon ang panahon upang ako ay mahalin, bukas na walang hanggan. At kung matatapos ang kailan paman, bukas na walang hanggan, ako'y maghihintay pa rin. Bukas na walang hanggan, ako'y maghihintay pa rin. Maraming salamat. Salamat kapatid. Napakaganda po ng kanyang inawit. Basta po tayo ay manalig sa Ama, tayo maghintay at tayo may makakamtan. Kayo man ay pasyente na naghihintay ng kagalingan sa inyong mga karamdaman. Pagtiyaga po lamang tayo, manalig tayo at siguradong makakamtan natin yung ating hinihiling. Ang susunod ko pong tatawagin, hindi ko po alam ang pangalan. Lalapitan ko na lang po. Mami. Magandang umaga po sa gabing ito sa inyong lahat. Ang may babahagi ko lang po, yung pong kahiwagaan na nangyari sa akin itong October 16 po. Bago po yun, muna yung dating buhay ko noon na lagi akong balisa, lagi po nag-iisip. Kasi nga po bilang nag-iisang magulang na nga po, dahil po balo na nga po ako, 2 anak. Sa ngayon po, pareho po silang malayo sa akin. Namumuhay po ako mag-isa dyan sa Dalaya po. Pero ngayon po, sa awa po na yung Panginoon, mumuhay po ako ng payapa, tahimik. Yun po ay nagsimula dito nung po ako'y magawi talaga dito sa dambanang ito. Bagamat kahit po noong araw hindi naman po ako nakakalimot lagi sa kanya, pero ang iba po talaga pakiramdam simula po nung ako'y madako sa gawa. Hello. Ang maibabahagi ko pong kahiwagaan sa aking nangyari noong 16, ito po siguro yung sinasabi niya na basta ikaw lang manalig ka sa akin, ako ang bahala sa lahat. Yung mga agam-agam ko po nawala. Tsaka po dati, sa gabi hindi ako makakatulog. Ngayon po, payapa po ako natutulog. Basta po humihingi ako sa kanya nagpapaalam po ako sa kanya pag matutulog na ako yun. Po 16 po kasi, mission po yata sa Mapaniki yun. Pero may gawain po dito noon. Pasok po muna ako ng adoration. Sabi ko. Kasi po lagi ako nagtatanong sa kanya. Ama ako, sabi ko, ano ba talaga ang santol? Ano ba talaga ang, siguro, minsan po nagtatanong din ako sa kanya kung ano ba talaga plano niya sa buhay ko. Kasi po talagang umaasa na lang po ako talaga sa kanya. Kasi hindi ko rin po maipaliwanag simula po nung buwan ng June pa yun eh. Pag po 9 na, nagmamadali na akong gagaya, ganyan, kailangan 10, nandito na ako. Parang may gusto niya lagi siyang ipagawa sa akin dito, ganon. Tapos po nung 16 nga,
may gawain, pumasok ako na adoration, naibahagi ko na rin po ito kay kapatid na, kay Tukayo. Sabi ko doon sa Divine Mercy, sabi ko, bagaman po medyo lumuluha ako noon, sabi ko, sa araw-araw na, siyempre po, araw-araw humihingi ako ng kapatawaran sa Kanya dahil alam ko hindi naman po akong perfecto, nagkakasala din po ako. Bakit po yung dalawang kamay kong hawak kong ganon? Sabi ko, bakit para akong nag-ground? Talaga pong umandar yata yung braso ng Lord of Pardon doon. Tapos po bigla po akong dumilat na ganyan. Sabi ko, parang may ibinulong lang po niya sa akin. Sabi niya, anak, mahal kita. Lang po yung lagi ko nadidinig sa kanya anytime po napapasok ako sa adoration. Sabi ko po sa kanya, mahal ko rin po ako kay Lord. Siguro po iyon sinasabi niyang sa lahat ng ginagawa ko, basta siya nasa sa puso ko, talagang aalagaan niya ako. Isa pa pong himalang nangyari sa akin nung pong mission namin sa Masantol. Kay Apo po kasi nung nagbe-bless namimigay ng candy. Isang kapatid po natin yung konsehal. Kitang-kita ko po talaga nakaganon yan. Sahod mo kay isang palad mo. Yung palad mo, dalawahin mo. Kitang-kita ko po talaga yung pong kamay ni Apo nakaganyan, nakailaw po doon sa palad ni konsehal. Sa akin po, napakalaking himala at napaka-mapalad po ako dahil ako po nakasaksi ng ganun lang po sa pangyayari sa buhay ko. Kung sa ibang tao nga po nangyayari yun, sa akin pa kaya. Yun lang po at marami pong salamat. Salamat kapatid. Totoong kapag tayo ay nananalig sa Ama, mararamdaman po natin sa ating sarili na tayo po ay nakakasaksi ng mga kahiwagaan na maituturing nating isang napakagandang gantimpala sa iyo kapatid. At yung mga ipinamana sa iyo ng Panginoon, napakaswerte mo sapagkat nakasaksi ka at siguro lahat sa atin kung magiging taimtim ang ating pananalangin, ang ating pananampalataya, ating dadagdagan, lahat tayo ay makakadama ng ganun sa mga nadama ng ating kapatid. Ngayon, ang susunod ko pong tatawagin ay isang alagad na mula pa po sa Japan, si kapatid na Lourdes. Hello, mapagpalat na biyayang umaga po. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Hindi ko po inaasahan na tatawagin ako. Magpapasalamat lang po ako sa lahat-lahat, lalong-lalo na po sa kapatirang Divine Mercy, sa mahal na Apo ang kinalugdan, ang mga alagad na walang humpay na dumadalangin sa ating lahat ng makakapatiran, lalong-lalo na po ang mga tagasunod na nagsusumikap, nagsusumamo para po sa ibig at pagmamahal ng Panginoon, na tayo po ay mahal ng Panginoon. At saka po ang mga IT team, salamat po, at saka mga kapatid ko sa ibang bansa, sa buong sulok ng sangdaigdigan, maraming salamat sa sa pakikinig ninyo sa FB, kahit na po maano na ang oras, kahit iba-iba po ang oras, nagtiyatyaga po kami na mapanood ang gawain dito sa dambana. Napakapalad po ninyo dahil araw-araw po nandito kayo. Kami din po, napakapalad din po dahil napapakinggan po namin yung gawain dito. Kasama po namin kayo sa bawat segundo, minuto, dahil tayo pong lahat ay magkakapatid. Yun na lamang po at maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po kapatid.
Ang susunod ko pong tatawagin ay si Kapagno, mag-aalay sa atin ng isang awitin. Magandang umaga po sa gabing ito. Ako po ay tinawagan dito sa Banal na Dambana upang ako po ay mag-alay ng awit. Ang awit ko'y alay ko sa inyo. Nagagalak itong aking puso sa banal na Espiritu, handog natin pagsuyo. Tayong lahat ay magsama-sama, kapit kamay sa pagkakaisa, tumalangin sa Diyos Ama, bigyan niya tayong pagpapala. Ikaw, Ama, o Diyos Ama, ang nagbigay ng pag-asa. Pangalan mo'y sinasamba, nagpupuri sa'yo, Ama. Ang buhay ko'y sumisigla kung ikaw ay kapiling ka. Jesus, ikaw ang buhay ko, ayoko nang mawalay pa. O giliw ko, sana'y di magbago, pagmamahal at pagsuyo ko, pagkat ang buhay kong ito ay laan lamang para sa'yo. Ikaw, Ama, o Diyos Ama, ang nagbigay ng pag-asa. Pangalan mo'y sinasamba, nagpupuri sa'yo, Ama. Ang buhay ko'y sumisigla kung ikaw ay kapiling ka. Jesus, ikaw ang buhay ko, ayoko nang mawalay pa. O giliw ko, sana'y di magbago, pagmamahal at pagsuyo ko, pagkat ang buhay kong ito ay laan lamang para sa'yo. Maraming pong salamat. Salamat po. Talaga pong bakas na bakas po ang kaligayahan kay kapatid na Magno sa pag-aalay niya ng awit at papuri sa ating Panginoon. Ngayon, isang tagasunod na sa tuwi-tuwi na ay nagbabata at laging pumupunta dito sa ating dambana, marahil at siguro at saka nakatityak ako na meron siyang, yung mga kahilingan niya sa ating Panginoon ay kanyang natatamo, si Kumaring Esther. Ayaw.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Napakapalad ko po at ako po inatawagan ng ating kapatid. Hindi ko po inaasahan. Mga kapatid, ako po isang mapalad dahil natamo ko po dito sa atin, Panginoon, ang aking kagalingan ng karamdaman. Ako po ay nagkaroon ng throat cancer. Sa kadadasal ko po at sa pananalig sa ating Ama, natanggap ko po at natamo ko ang hinihiling ko po na ako po ipagkalooban niya ng tulong-tulungan niya po ako. Ako po ay na-opera sa Makati Med. Alam naman po ninyo siguro hindi konting pera pagka ikaw ay napasok doon sa ospital na yun. Subalit sa aking pananalig at pananampalataya sa Ama, sa kahingi ko sa Kanya ng tulong na, Ama, pagkalooban mo po ako ng makatutulong sa akin. Pinagkaloob po niya sa akin lahat. Lahat po ng tulong ginawa po sa akin ng Ama. Wala naman po kaming malaking pera na gagastahin. Subalit, nakaraos po ako sa aking operasyon. Pinagkaloob po sa akin ang makatutulong sa akin na doktor. Lahat po ng taong tumulong sa akin, nagpapasalamat po ako sa Ama. At sa akin pong kumare na si Marin Lucy, nagpapasalamat po ako sa kanya dahil siya po ang isa sa nag-akay sa akin dito. Nang ako po paglabas ko po sa ospital, dinalaw po niya ako. Sinabi po niya sa akin na, sige, pagpalakas ka. Pag malakas ka na, punta ka doon sa Tampana kay Apo Kunching. Isa yon sa makatutulong sa iyo. Subalit, yun po, pagkaraan po ng operasyon ko, isang pagkakabot po ang nang ginawa sa akin. Nag-radiation po ako dahil cancer nga po ang aking naging karamdaman. Nang makaraan po ang radiation, yun po, nagpunta na po ako rito kay Apo. Sabi po ni Apo sa akin, manalig ka lang, manalig ka at magkakaboses ka. Sabi nga gano'n. Nang ako po'y pumunta rito, wala po akong boses. Pag po kinausap ako ni Apo, tumatango lang po ako. Subalit, talaga po ang mapaghimala ang ating Ama. Kahit po ganito, nagpapasalamat po ako. Pinagkaloob po sa akin ang kagalingan. Kahit paano po nagkaroon ako ng boses. Ewan ko pa kung naiintindihan niyo po. Purihin po ang Ama. Talaga po ang ipinagkaloob na sa akin ang kagalingan. Nawala po sa akin ang takot, kaba. Lumakas po ang loob ko nang ako po ay makarating dito. Yan lang po ang maibabahagi ko sa inyo. Marami po salamat sa ating Ama. Napakaganda. Narinig po natin mga kapatid yung kanan. Ng kanyang pananampalataya, hindi pinagkait ng Ama. Itinuro lahat sa kanya kung sino ang mga tao na upang matamo niya
ang lahat na kagalingan, hindi lamang ng kanyang karamdaman, kung hindi higit ay yung kanyang kaluluwa. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos at ating pong pasalamatan at sapagkat siya po ay isang buhay na patotoo na kahit po anong hirap ang kanyang dinadanas, wala mong pa siyang boses na narinig, siya po ay nagtiyaga at sapagkat siya ay nanalig nang sabihin sa kanyang banal espiritong makapagsasalita ka. Yan po, nakita po natin, narinig po natin na siya ay nakapagsasalita na at ating nauunawaan ng buong buo yung kanyang mga pinagdaan ng hirap. Hindi lamang ng hirap ng bulsa, kung hindi hirap ng katawan. Pero siya ngayon napakalusog. Salamat sa Ama. At ang katapusan ko pong tatawagin ay na magbibigay sa atin ng pananalita ay ang ating Mother of the House. Salamat po, Ama. Purihin, purihin dakilain ng ating Panginoon. Sadyang bawat araw, sa pamamagitan ng bahagi ng ating Panginoon sa ating buhay, marami pong mga kaganapan na ginagawa ang ating Diyos upang huwag tayong makalimot sa Kanya. Amen po ba yun? Na kung minsan, hindi natin nahihimay na ang pinakamaliit na ginagampanan ng ating Panginoon ay nababaliwala dahil ang hinahanap po natin ay malaki. Amen? Subalit purihin ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng mga kapatid nating nagbabahagi ng patotoo kung paano po ang ating Panginoon ay kumilos, sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching at sa kanyang katauhan ay gumagalaw ang banal na Espiritu. Tayong lahat po ay nabahaginan ng hiwaga at himala na yon. Na sabi ko nga po, bilang Mother of the House, sa loob ng magsasampung taon na po akong alagad at 14 na taon na din po ito, malapit na po, parang kailan lang, na akala ko noon, ang paglilingkod ay parang biro lang, hindi pala. Kundi, ang paglilingkod po pala ay napakalaking responsibilidad ng sarili mo para sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kapag tinanggap po pala natin ang ating Panginoon, ito po yung nais ko pong bigyan ng emphasize na nararamdaman ko po sa puso ko, na nais ko po ibahagi sa inyo. Kapag naramdaman mo po pala ang ating Panginoon na kumikilos sa buhay mo, ikaw mismo may katawan, ay maghahanap din ng pagkilos para ibalik mo sa Diyos yung ginawa niya para sa iyo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat, ganun po pala, kapag nabuksan ang isip at puso mo ng ating Panginoon at salamat sa Ama, sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, ay nagkaroon ng linaw lahat ng layunin ng Diyos sa ating mga tao. Na hindi pala maaaring ibaliwala ang ating Panginoon sa bawat araw. Sapagkat ang buhay na pinahihiram po niya ay napakalaking indulhensya, araw-araw na ibinibigay ng Diyos. Na tayong mga tao, kung sa panahon po noon, naramdaman ko na wala akong minithi kundi maghanap buhay, ang gabi ginagawa kong umaga, at ang umaga ay hanap buhay pa rin. Kung hindi ko nakilala ang Diyos sa dakong ito, at ako'y inakay sa dakong ito, hindi ko rin alam kung hanggang sa ngayon ay buhay pa rin ako. Siguro baka marami na rin akong sakit, marami na rin siguro akong iniintindi, siguro po yun ang magiging kaganapan sa buhay ko. Subalit salamat sa Ama, sapagkat pinaunawa po niya sa isip at puso ko, sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, wala po kayong kamalayan. 3 linggo ko pong dinadala yung half ng aking balakang hanggang dito sa likod. Na ang sabi sa akin ng ating Panginoon ay, yun daw po yung lapay, yung pancreas ba yun? Para siyang namamaga. Pakiramdam ko lang namamaga. Pero hindi ako nagsasabi kay kapatid na Pearl, sapagkat may pinagdaraanan din po siya. Nagpapakiramdaman lang po kami bilang mga alagad. Subalit, syempre po,
kapag tinitingnan ko po si kapatid na Pearl, at kapag sinabi ko po yung dinadala ko, baka hindi niya kayang dalhin. Pero kapag sinasabi po niya sa akin yung nararamdaman niya, hindi ko masabi yung nararamdaman ko, kaya kong dalhin. Buhay po ba ang Diyos? Anong nais ko po ituran? Walang ibang magbibigay lakas para makalaban ka, kundi ang Diyos. So 3 linggo po yun. Hanggang no isang araw po na sobrang stress po ako, na sabi ko nga, sabi ni Malu, Mami, ginagawa mo lahat yan? Nag-aalaga ng ganito, ganyan. Yung nagkakwentuhan po kami sa taas. Sabi ko, oo, halata ba sa akin na ang ginagawa ko ito? Hindi po halata. Pero wala po silang alam na may nararamdaman po ako dito. Hanggang nung hindi ko na po natiis, sabi ko kay kapatid na Pearl, bakit po kaya yung right na dito ko, pababa, para namamaga, nakahiwalay. Sabi niya, uminom ka ng dahon-dahon. Sabi ko, hindi ko alam kung ano ito eh. So, nung umaga po na yon, sabi ko kay Mami Beth, i-search mo nga kako. Ano ibig sabihin ng pancreas? Kasi yun po yung sinabi sa akin ng ating, parang binulong niya sa akin na yung pancreas ko ay parang namamaga. Yun kayo nagpo-produce ng pancreatic juice para ma-normalize kung ano yung dumadalo sa katawan mo, sa lahat ng partes ng katawan. Sabi ko, ganun po ba? Bakit? Sabi ko, para isang araw lang, tumungo ako sa mahal na Apo Kunching at sinabi ko sa kanya na, mahal na Apo, para namamaga po yung lapay ko. Sabi ko gano'n. Alam niyo po, sabi ng mahal na Apo, huwag mong angkinin. Wala kang karamdaman. Kailangan nating lumaban. At sabi ni kapatid na Pearl, tapalan mo lang yan na atsyete, buhay ang Diyos, isang gabi lang, magaling na. Buhay po ba ang Diyos? Eman po ba yun? Alam niyo po, pinupuri ko ang Ama, sapagkat mararamdaman mo na kapag ang Espiritu ang nangusap sa'yo, may force, may power. Amen po ba yun? At kapag tinanggap mo sa puso mo na yung nagsabi sa'yo ay wala kang karamdaman, higit siyang nakakaalam na wala kang nararamdaman at wala kang karamdaman, kundi yun ay dumaan lang sa isip mo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, pag dakakaraka-raka, tinanggap ko, nawala na po. Nawala. Kaya sabi ko, Ama, maraming salamat. Pangalawa, hindi po ako tinatantanan ng kalaban. Napuwing po ako ng malaking alikabok na hindi ko po alam, na bumagsak dito po sa aking mata. Pakiramdam ko po may pumutok na ugat. Sabi ko, Ama, hanggang sa ganitong pagkakataon, wag mo ako ipapaubaya kay Satanas. Wala siyang karapatan sa katawan ko. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Takutan lang po yun eh. Tapos sabi ko, umakyat ako, sabi ko, kapatid na Pearl, mapula po ba yung mata ko? Parang hindi ko alam kung may pumutok na ugat o ano. Hanggang sabi niya, patakan mo yung aksibal. Di pinatakan ko na po, mapula pa rin. Noong nakita ko pang mahal na Apo, hinipan po niya yung mata ko. Alam niyo po, nung gabi na yon, wala nang naramdaman. Mga kapatid, bakit ko po ito ibinibigay na ibahagi sa inyo? Hindi po safe ang mga alagad sa pagsubok sa karamdaman. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Dahil si Satanas, humahanap at sumisilip yan ng paraan para gapiin ka. Subalit safe po tayo kay God. Amen? Kaya kung paano po tayo safe kay God at hindi tayo safe sa karamdaman dahil si Satanas ang sumusubok sa atin, huwag po tayong paghapi. Buhay po ba ang Diyos? Yun lang po yung may babahagi ko po sa inyo na sabi nga, hindi lang yung karamdaman na yun ang naramdaman ko. Minsan na ako na-paralyze, halos 1 week. Lumaki ang aking tiyan, halos 2 taon. Nagkaroon ako ng bronco at marami pa. Subalit salamat sa Ama, sapagkat lalo po niyang isinisilid sa isip at puso ko na hindi ko na ito plano itong buhay ko. Kundi plano na ito ng Diyos, bakit binubuhay po niya ako hanggang sa mga oras na ito? Buhay po ba ang Diyos? At kung yun po ang papasok sa isip ng bawat isa, halimbawa may naganap sa inyo, maaari nyo rin pong panghawakan. Hindi na kayo may plano ng buhay nyo, kundi ang Diyos. Kaya mga kapatid, nawa po, doon po ako naiiyak sa galak kapag binabalikan ko po ang buhay. Na kung hindi po ako nakapagtibay, hindi ko po aabutin yung 14 na taon si Apo Kunching na anibersaryo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Banal na Espiritu at hindi rin po ako makakatungtong ng 10 taon, magsa-10 taon bilang alagad. Yan po yung mga napakahalagang pangyayari sa buhay ko na nirigalo sa akin ng Diyos. Na halos na-recover na po
lahat ng pinagdaanan ko sa mundo ng tao ay wala nang mababaka sa puso ko na mayroon pang peklat na nakalaan, kundi nilinis lahat ng Diyos upang doon ay ituon ko sa isip ko na siya ang nagbigay daan para mabuhay ako sa mundo. Buhay po ba ang Diyos? Nawa po, tayong lahat po, sa pamamagitan po ng ating mahal na Apo Kunching, na sa katapangyarihan po ng Banal na Espiritu ay nagpapakilalang lubos ang Diyos. Huwag po nating baliwalain. Hindi man po tayo paniwalaan ng lahat, hindi po yun mahalaga. Ang mahalaga, yung ugnayan mo, ikaw at si God. At ang pinanaligan mo na Banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, yun lang po ang pinakamahalaga. Sapagkat, sabi nga, kung hindi man paniwalaan ng tao ang dakong ito, sino siya at sino sila. Samantalang ang Diyos ay nagtiwala sa dakong ito sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching upang ang 14 na taon ay mabubuo sa susunod na mga araw. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po, ang tipanang ito ng ating Panginoon ay manatiling magsilbing mahalaga sa ating mga puso. Huwag lang sa isip, sa ating mga puso, upang sa bawat araw po, patuloy magmithi ang ating puso na makipagtipan sa Diyos. Patuloy po nating mithiin na marinig kung ano yung mensahe ng ating Panginoon na siyang nagbibigay maintenance sa ating mga buhay upang ma-update po tayo sapagkat bawat araw maraming magaganap, bawat araw iba-ibang nagaganap, bawat araw wala kang magiging kakamping tao kundi tanging Diyos lamang. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sabi ko nga, kung atin pong malilimi, ang panahon ngayon baliktad na. Parang summer ngayon. Baka sa summer, yun naman po yung taglamig. Sinong gagawa nun? Kaya mga kapatid, nawa po, makita po natin yung nagagawang hiwaga ng ating Panginoon na hindi ba natin mahawakan. Subalit pinanaligan natin na sa dakong ito, mula sa kalangitan, ibinababa ang aral upang ma-update tayong lahat at hindi tayo mahuli sa nais ng ating Panginoon. Nawa po, tayong lahat ay sama-sama po na makaparoon sa kalooban ng ating Panginoon at tahakin po natin ang kanyang kalooban na sa tagumpay po nagagampanin sa dakong ito at sa sunod pang mga panahon ay ating masilayan. Muli po, magandang umaga po sa gabing ito. Marami pong salamat sa lahat ng mga nagbahagi. Tayo pong lahat ay nanyahan kong tumayo at ating awitin ang